Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito'y pinagdiriwang natin ang pagbibinyag kay Jesus Nazareno ni San Juan Bautista sa Ilog Jordan. Hudyat ng simula ng gawain ni Jesus para sa sanlibutan. Hilingin natin na tayo rin ay sariwain ang ating mga pangako sa binyag, na bilang mga anak ng Diyos, tayo'y maging daluyan ng kabutihan sa mundo. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyagan ng Mesiyas sa Ilog Jordan, bumaba sa kanyang Espiritu Santo at sinabi mo ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak, sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo, ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayong sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain. Sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Ikaw poon na aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, O Diyos, ng maningning na liwanag. Kalangitay parang tolda, na kamay mo ang nagladlad. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas. Ang karong mong sinasakyan ay ang papawiring ulap. Sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad. Tagahatid ng balita ay hanging ding sumisimoy. At kidlat na matatalim ang aliping tumutulong. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami na nilikha mo'y, nakalatan itong lupa.
Nariyan ang mga lawat, malawak na karagatan, malalakit maliliit na isda ay di mabilang. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang, umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan, pagkat bukas ang iyong palad. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Pagkat ika'y lumalayo, labis silang nangangamba, natatakot mga matay, kung kitlin mo ang hininga, mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila, taglay mo ang katangiang, buhay nila ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, nihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ang kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang Diyos, paghahayag ng ating dakilang Diyos, at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikasan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang pumawi, talagang gumawa ng mabuti. Ngunit, mahayag ang kanyang kagandang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas. Tayo iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa tubig at sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, binuhos niya sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Darating ang Panginoon at sa Espiritu't apoy magbibinyag siya't hahatol. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak." Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay naririto sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kahapon po ang mga ilang kaibigan ko ay nag-text sa akin at sabi sa akin, "Father, siguro nakakapagpahinga na kayo. Siguro tahimik na sa Quiapo. Siguro wala nang masyadong tao sa Quiapo." Sabi ko sa kanila, "Nagkakamali kayo. Tapos na ang Pasko, tapos na ang pista, pero naririto pa rin kayo. Parang piyesta pa rin sa dami ng tao." Kaya nga mula nung Biyernes pa, tinatanong ko yung mga nagsisimba, "Hindi ba kayo napapagod? Hindi ba kayo nagsasawa? Hindi ba kayo hihinto?" Pero siguro nga po, hindi kataka-taka, lalo na sa mga deboto ng Pong Nazareno, na bagamat tapos na ang mga okasyon at selebrasyon, narito pa rin kayo. Hindi tayo napapagod, hindi tayo bumibitaw, hindi tayo nagsasawa, sapagkat ang unang hindi napapagod, ang unang hindi nagsasawa, ang unang hindi humihinto na abutin tayo, pagpalain tayo, at tulungan tayo, ay walang iba kundi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya tayo hindi napapagod dahil siya rin hindi napapagod at nagsasawa sa atin. Bagamat minsan tayo'y naliligaw, lumalayo, lumiliko at lumilihis, patuloy siya, walang sawang umaabot sa atin. Kaya naman, ang pagpunta ngayon ninyo dito, nais nyo ring sabihin sa Kanya, "Salamat po, hindi kayo nagsasawa. Kaya naman kami din hindi magsasawa sa inyo." Ang hindi nagsasawa at hindi napapagod magdebosyon sa Pong Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas.
At sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magsasawa. Yan, baka nasabi nyo, huwag kang mag-asawa. No? Hindi tayo magsasawa. At napakaganda nga na ngayong linggong ito natin tinatapos talaga ang panahon ng Kapaskuhan. Di po ba, pag ipinanganak, ano yung susunod na okasyon? Binyagan. Yun ay masasabi natin, pagtatapos ng lahat, mula sa pagkakabuntis, pagsilang, at ang pinakakulminasyon ay yung binyagan. Kaya nga, bilang pagkatapos sa panahon ng Kapaskuhan, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagbibinyag kay Jesus Nazareno. Kaya sa huling pagkakataon, batiin nyo nga yung katabi nyo, maligayang Pasko. Sa kabila naman sabihin mo, pwede bang mamasko? Ayan. So, pwede pa hong mamasko. Pagtatapos, ngunit kung mapapansin ninyo, bagamat ang tono ay pagtatapos, ang binyag naman ay hudyat ng simula. Si Jesus Nazareno, siguro nga po, hindi siya bata noong bininyagan. Malaki na siya. 30 taon na upang simulan ang kanyang gawain. Upang simulan ang kanyang ministeryo na ipahayag, ipakita, at patotohanan ang kaharian ng Diyos. Kaya't siguro tatanungin niyo ako, nagtatapos ba o nagsisimula? Sapagkat mga kapatid sa Diyos, hindi siya nauubusan ng simula. Yun ang mabuting balita sa ating lahat. Ang Diyos hindi nauubusan ng simula. Kaya naman tayong mga deboto, tayong mga binyagan, patuloy tayong umaasa sapagkat meron tayong Diyos na laging nagbibigay sa atin ng simula, laging nagbibigay sa atin ng pagkakataon. Kung ang mundo natin mahilig magtapos, ang mundo natin ayaw nang magbigay ng pagkakataon. Ang Diyos, hindi po. Siguro nga iba sa atin, ang dami na nating pagkakamali noon. Ang dami na nating kapalpakan ng nakalipas. Ang dami na nating kabiguan ng kahapon. Kaya yung iba sa atin, parang wala nang gana, nananawa na, napapagod na, gusto nang tapusin ang lahat. Hindi natin maikakaila. Maraming mga tao ngayon natutukso. Tapusin ko na lang kaya itong buhay ko. Tapusin ko na lang lahat. Nakakalungkot. May iba nga ho, nang dadamay pa. Tapusin ko na lang to. Naghihirap naman kaming mag-anak. May mga krimen ngayong kahindik-hindik. Sa sobrang desperado mo sa buhay, pati asawa mo, pati anak mo, tatapusin mo. Tapusin na rin kaya natin yung mga ibang tao dyan, mga wala namang silbi, mga kriminal naman, mga masasamang tao, tapusin na lang natin sila. Alam nyo, yun ang tukso sa mundo ngayon, tapusin na lang ang lahat. Dahil hindi na sila naniniwala na meron pang bagong simula, meron pang pagkakataon. Pero mga kapatid, ang tunay na deboto, hindi nauubusan ng pag-asa. Kaya nga tayo tumatakbo kay Jesus Nazareno. Lagi niyang sinasabi sa atin, pwede pa. May pag-asa pa. Kaya nga ngayong taon na ito, sinisimula natin ang yubileo ng pag-asa. Ang dakilang taon ng yubileo. Kaya nga dito sa Quiapo, sabi natin, ang tahanan ni Jesus Nazareno, bukal ng pag-asa. Ang mga nagpupunta rito, kumakapit sa Kanya. Hindi tayo sa patalim kumakapit.
Hindi tayo sa pera kumakapit. Hindi tayo sa politiko kumakapit. Kay Jesus Nazareno tayo kumakapit sapagkat siya ang pinagmumulan natin ng pag-asa. Siguro ngayon, kaya ka pinagsimba. Siguro nga napapangiti ka pero sa loob-loob mo, pagod ka na. Gusto mo nang tapusin ang lahat. Ayaw mo nang magsimula uli. Ayaw mo nang magtiwala uli. Ayaw mo nang magtrabaho muli. Ayaw mo nang magmahal muli. Ayaw mo nang magpatawad muli. Ngunit ngayon sinasabi sa iyo ni Jesus Nazareno, ako ang Diyos ng pag-asa. Ako ang Diyos ng simula. Ako ang Diyos ng pagkakataon. Bumangon ka katulad ng ginagawa niya. Magpatuloy ka katulad ng Nazareno sapagkat hindi pa huli ang lahat. Hindi pa tapos ang lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi pa tapos ang lahat. Sa kabila naman sabihin mo, kaya mo yan. Kaya natin sapagkat may awa ang Diyos. Kaya natin sapagkat hindi nagsasawa ang Diyos. At sana tayo rin maging daluyan ng pag-asa. Kung papaano binibigyan tayo ng bagong simula ng Panginoon, tayo din sa kapwa natin. Pag tumutulong ka, kapag nagpapatawad ka, kapag nagsasalita ka ng maganda sa iyong kapwa, binibigyan mo sila ng pag-asa, ikaw din nagbibigay ng bagong simula, ng bagong pagkakataon. Ikaw din ay nagiging daluyan ng pag-asa ni Jesus Nazareno. Yan ang ibig sabihin ng binyagan. Yan ang ibig sabihin ng anak ng Diyos. Kaya tayo may Pasko. Kaya nagkatawang tao si Jesus Nazareno para tayo maging mga anak ng Diyos. At ang ibig sabihin ng anak ng Diyos, ang tunay nating tahanan ay sa langit. Kaya hindi tayo nauubusan ng pag-asa sapagkat meron tayong buhay na walang hanggan. Hindi tayo magugupi ng kasamaan ng mundo sapagkat alam natin magtatagumpay ang kabutihan ng Diyos. Katulad ng Nazareno, nahihirapan, nabibigatan, pero nagpapatuloy tayo sapagkat may buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin ng mga bininyagan. At tayong lahat nabinyagan sapagkat tayong lahat tagapagmana sa buhay na walang hanggan. Opo, laging may simula, laging may pagkakataon, laging may pag-asa ang tunay na anak ng Diyos. Kaya't sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at kayo'y nagkatawang tao. Salamat po at kayo'y pumasa ng krus. Inalay ang iyong buhay para kami maging mga anak ng Diyos. Para kami maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Salamat po at hindi kayo nagsasawa, hindi kayo napapagod. Bagamat minsan kami matigas ang ulo, matigas ang puso, at nagkakasala. Tulungan niyo po kami makabangon muli. Tanggalin niyo po ang mga pagkakataong natutukso kaming tapusin na lang ang lahat sa buhay. Buhayin niyo ang alam ng pag-asa sa aming buhay sapagkat wala kaming ibang kakapitan kung hindi kayo. Wala kaming ibang susundin kung hindi kayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, ikaw ang aming pag-asa. Kaawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako
sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, sa pagbibinyag kay Jesus, ibinunyag mo, Ama, na siya'y tunay mong anak at lubos na kinalulugdan. Isinasamo namin ngayon ang aming mga kahilingan habang kami nananalig sa iyong mapagkalingang kamay sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Igawad nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono ang sakramento ng binyag ng may tapat na pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging totoo nawa sa kanilang mga pangako at paggawa ang mga namumuno sa aming bayan upang mapagsilbihan nilang lubos ang aming pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa ng mga magulang at mga nakatatanda ang kanilang tungkuling, gabayan ang mga kabataan sa tama at tuwid na landas ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging buhay mong tanda kami sa bawat isa upang maakay namin tungo sa iyo, Ama, ang mga hindi pa nananampalataya sa pag-ibig at liwanag na hatid ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makasapit nawa sa walang hanggang buhay na ipinangako mo sa amin, O Diyos, ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagdasal natin ngayon ang mga taong nawawala ng pag-asa, yung mga nagpapadasal sa atin, lalo na mga may sakit, at ang iba pa nating mga kahilingan. Dakilang Ama, ipagkaloob mo kami manatiling tapat sa iyong kalooban sa bisa ng aming pagbibinyag sa tubig at espiritu. Hiling namin to sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito'y maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay aming ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kanya'y lumukob, na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namin at iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga abay tatampok. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Hindi tayo nawawala ng pag-asa sapagkat tayo mga anak ng Diyos. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan, sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyo na walang kasawa-sawa, walang kapagod-pagod na pumunta dito sa Quiapo. At sana ang inyong sakripisyo, lalo na po yung mga galing pa sa malalayong lugar, ay kalugdan at pagpalain ng Diyos. At pinapatunayan natin, ang tunay na deboto, hindi lang pang piyesta. Ang tunay na deboto, hindi lang pang prosesyon. Kung hindi, lalo na nagsisimba at palagi ang nagpupugay kay Jesus Nazareno. Kaya salamat po sa inyo, sa inyong pagpapatotoo ng mga deboto, hindi lang pang piyesta, kung hindi laging namamanata at nagpupugay. Kaya palakpakan natin ang bawat isa. At mahaba pa rin ang pila sa pahalik kasi hindi naman kailangan tuwing prosesyon lang. Nandyan po buong taon ng Nazareno, naghihintay sa atin para ating malapitan, makausap at madasalan. At meron din pong walang kapagod-pagod ang mga naglilingkod dito sa Quiapo. Kaya sana po kung may masalubong kayo mamayang naka-uniforme na naglilingkod, ihos, kolektora, lektor, lay minister, choir, sakristan, yung mga nasa opisina po, pwede po bang mamaya sabihin sa kanila, thank you at maraming salamat dahil sila po ang dahilan kaya tayo tuloy-tuloy pa rin ang gawain sa Quiapo. Wala silang kapagod-pagod, wala rin ng pahinga. Opo, minsan nagkakamali sila, minsan mukha silang masungit, mabagal, napapagalitan tayo, pero unawain din po natin at mas tignan natin yung kanilang pagiging bukas puso sa paglilingkod. Kaya kung inyong mamarapatin, ay pasalamatan natin yung mga naglilingkod dito sa Quiapo. Pwede po ba yun? Kaya palakpakan din natin po yung mga naglilingkod dito sa Quiapo. Salamat po dahil mas marami pa silang misa minsan sa mga pari, no? At sila yung mas nakatutok sa inyo. Kaya hindi po namin magagawa ang lahat, kundi dahil din sa kanila. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Pong Nazareno, nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Salamat po dun sa mga bumibili ng medalyon, ng imahe, ng ating nobena. Ito po'y para sa ating simbahan, lalo na sa pag-aayos ng kuryente para maging ligtas ang simbahan. At tulong-tulong tayo, tuloy ang debosyon sapagkat hindi nagtatapos ang lahat sa tunay na deboto. Ang tunay na anak ng Diyos at deboto ni Jesus Nazareno hindi nawawalan ng pag-asa sapagkat hindi nauubusan ng simula at pagkakataon ng Diyos para sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri at tapat sa iyo na aming malwalating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.